Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved estimate dito mga kabay. 39373 dito 5133 yung kanyang model. So papalitan natin mga kabay carbon brush. Ayan. Part number ng kanyang carbon brush mga kabay in 418049. Ulitin ko mga kabay, in 418049. Yun po yung part number ng carbon brush. Tapos yung bearing bash ng mga kabay, ito po yon, yung bakal. Ayan. Tapos yung o-ring, washer, intershaft. Ito po yung intershaft mga kabay. Ito yung nabasag sa kanya mga kabay. Oh. Ito yung bilog na to. Ayan. Yun po yung nabasag. Tapos yung pinion, ayan, gear, nakabalot. So yun yung ikakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo kakakabit natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So kakalasin na po natin yan. Yung pagkalas ng selector nito mga kabay, dahil dito 5113 ito, kapares lang po ito ng dito 5032033. So, ay matigas. So gagamit kayo ng plies. Ayan. Bago nyo iangat. Ayan. Tapos syempre kakalasin natin yung kanyang yan, yung spindle nya kakalasin natin. So lilinisin ko pa pala ito mga kabay dahil nadurog yung kanyang intershaft. So baka may naiwan na mga bulitas o kaya yung nabasag. So lilinisin ko muna ito, pero kakalasin ko muna. Hindi ko pala ito nalinis mga kabay nung in-estimate ko. So ayan, ito po yung nadurog mga kabay. Ayan. Ito po yung intershaft, ayan, durog na. Ayan. So dapat ito yung tsura niya. Ayan. So ito wala na. Laglag na. So lilinisin ko lang muna ito mga kabay, yung kanyang casting. So ayan mga kabay, nalinis ko na po siya. Ayan, malinis na po. So wala na pong mga nadurog na bakal. So pati yung housing niya mga kabay, nilinis ko na rin. So hindi ko na pinapakita mga kabay dahil matagal. So unahin ko muna ng kabit yung kanyang carbon brush. Ayan, para mamaya tuloy-tuloy na tayo sa kanyang mechanic. Ayan. Unahin ko muna yung carbon brush mga kabay. Bakit kaya iba yung carbon nila ngayon? Bakit? Sa bagay sumasabay siya, okay na. So yan, sa kabila din mga kabay, ganun din. Kailangan natin palitan. Yan. So yan mga kabay, sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan na mga kabay, nakabit ko na po yung carbon. So ang susunod natin ikabit yung kanyang intershaft. Ayan. Ito po yung nadurog. Yun. Tsaka yung screw nya. So sa pagkabit yan mga kabay, kailangan isabay yung kanyang piston. Ayan. Kalimutan ko pala mga kabay. Ayan. Kabit na rin pala natin yung kanyang o-ring muna. Ayan, para dire-diretso na po. So ito yung o-ring niya mga kabay. Ayan. So ito yung bagong o-ring mga kabay. Kabit muna natin sa kanyang striker. Ayan. Para isahang ano na mga kabay. Lagyan lang
lang natin ng grasa mga kabay. Ayan, konti lang. Tapos lagay natin yung striker. Ayan. Tapos saka natin isuksok ito mga kabay dito. Ayan. May butas na yan mga kabay. Dito po yan papasok yung shop nung intershop. Ayan. Tapos sa pagkabit naman mga kabay, ayan, kung saan po nakalagay yung umbok, hindi naman siya pwede magkabaliktad dahil hindi papasok. Tapos tutulak nyo lang yan. Yan na po mga kabay. Ilalagay na natin yung screw. Yan. Gumana ka na. Yan. Sa kabila din. Dalawang screw po yan mga kabay. Yan. So okay na. Higpitan lang natin ng mano-mano dahil yung bala natin sa panghigpit dumudulas na lang. Yun. So okay na mga kabay. Yeah. So ang sunod yan mga kabay ay balik natin yung kanyang spring at selector. Ayan. Ito po yung selector niya. Ito po yung nag-aangat sa gear. Paglilipat kayo sa drill tsaka hammer. Ayan. So syempre yung ito mga kabay, dito po yan nakalagay. Ayan. Pag ganyan po ang forma niyan mga kabay. Ayan. So pag pinasok nyo po sa kanyang casting, sabay din po. Ayan. Tapos iikot-ikutin nyo lang po para pumasok sa slot nya. Ayan. Ay yung pinakakanal. Ayan. So yan na po yung forma niyan mga kabay. So susunod na natin yung bagong gear. Yung bearing muna mga kabay ito. Ito yung nabasag mga kabay, ito yun. Tapos yung washer. Yung washer naman mga kabay, panghuli na ito dahil dito po yan sa ibabaw ng intershop ilagay. Ayan. Maliit na washer na to. Ayan. So dito po yan nakakabit. Mamaya na pag ilagay natin yung gear muna. Ayan. So ito yung bagong gear mga kabay, lalagay na natin. Ayan. Tapos yung washer. Ayan. So ganun po yung itsura niyan. Ayan. Tapos lalagay na natin yung bearing bash. Ayan. So ganun lang po ang paglagay niyan. Ayan. Hindi rin siya pwede magkabaliktad dahil hindi po siya papasok. So yan. So pwede nyo na i-screw yan. Yan na po yung forma niya. Dilipat lang natin yung screw. Yung luma pa rin ang gagamitin dahil di pa naman siya sira. Tapos hihigpitan natin. Yan. So yan na po yan mga kabay. So ang susunod yan mga kabay dahil naikabit na natin yung intershop. Ayan. Bearing bash, pinion, ano pa ba? Wala na. So wala na. Spindle na kaagad mga kabay. Teka lang. Kukuha lang ako ng screw. So yan mga kabay. Nakabit ko na po yung Ayan, kompleto na yan. Salpak na yan. So unahin ko muna yung kanyang handle mga kabay. Ayan. Ito muna unahin ko. Ayan. So ayusin lang natin yung kanyang wire mga kabay.
na hindi maipit paglagay natin sa takip. So ayusin lang natin yung kanyang wire. So yan mga kabay, okay na po. Ilalagay na natin yung takip. Yung spring ba na ilagay natin. Ayan, ilagay. Ayan. So yan, okay na mga kabay. Ilalagyan na natin ng grasa. Lalagyan na natin ng grasa. So yan mga kabay, okay na. Tapos na po yung grasa. Lalagay na natin yung spindle mga kabay. So ito mga kabay, huwag nyong kalimutan, pag nagkalas kayo kailangan maibalik to dito. So lang tayo nakalimutan, nandun na yung striker. Ayan, naka na. Yun. Tapos lagyan din pala natin ito ng grasa dito banda mga kabay. Ayan. Hindi ko na ilagyan dito. So kailangan may grasa din yan bago nyo ilagay yung front housing. Okay, nandito yung housing. Bearing kompleto mga kabay, nandito sa loob. Yun. Siyempre i-screw muna natin ito para matapos na tayo. Yun. So pag naglagay kayo ng lever mga kabay, kailangan yung spring na yan na nandyan, yung nakaganon, nasa gitna. Ayan, wala sa gitna yan. So lalagay natin. Papaanda rin lang natin mga kabay kasi matigas. Kakabatin lang. Ayan. Ayan. So kailangan pag naglagay kayo, yan, ganun ang forma ng spring. Ayan. So pwede nyo na ikabit yung lever mga kabay. So kung paano mo kinalas mga kabay, ganun din po yung pagkabit. Ayan. Tapos gamit ka ulit ng plies, aangat mo. Ayan. Yun. So yun na po siya mga kabay. So ang last natin ikakabit yung spring. Syempre yung pinaka-lock ng mga kabay, lock ng talim. So ayan, spring, washer. Tapos yung bulitas, ayan, ito po yung maglalak. Pag sinuksok niyo yung bala, yun yung maglalak. Tapos yung cooler. Ayan. At syempre yung circlip ring, ayan, lock. Para hindi matanggal yung cooler. Ayan. At syempre, itong cap, babalik natin. So yan, tapos na mga kabay. Testing na natin ngayon kung okay na. Hammer. Forward. So yan mga kabay, okay na. Natapos na po natin kabitan yung intershaft.
bearing bash, gear, carbon brush, tsaka o-ring, at syempre yung carbon brush nyo. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwedeng subscribe nyo po itong YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.